Tayo po'y manalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo po, Ama, sa iyong kaitaasan, ang aming walang hanggang pagpapasalamat bilang pagkilala namin at pagtanaw ng utang na loob sa mga kagilagilalas na gawa ng iyong mga kamay sa aming mga magkakapatid. Maraming salamat po sa iyo. Nililingap mo kami at iniingatan, Ama. Isang bayan po kami na nakakaramdam kung paano mo kami minamahal. Salamat po sa mga nagdaang panahon ng kabagabagan. Ikaw po ang aming naging kanlungan, Ama. Ikaw ang silungan namin sa mga panahon ng bagyo at mga kalamidad. Ikaw po ang Diyos na lagi naming natatakbuhan. Matibay naming muog anuman po ang dumating sa amin. Ama, huwag ka pong magsasawa sa amin. Sa iyong mga katwiran ay nagpapasalamat kami. Nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Anuman sa amin ang dumating. Dahil nararamdaman namin nakikipag-usap ka sa iyong bayan. Nililingap mo kaming lahat. Patawarin mo sana kami, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan. Huwag ka pong magagalit sa amin. Kaawaan mo po kami. Sana po, pagtiisan mo kami sa aming mga pagkukulang. Alalahanin mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga dinaramdam sa lupang katawan. Kung maaari po sana'y magpagaling ka. Sana po maibsan ang mga kirot na kanilang nararamdaman. Tulungan mo rin po ang mga nahihirapan, ang mga dumaranas ng mabibigat na mga suliranin. Sumaklolo ka po sa amin, Ama. Huwag mo po kaming pabayaan. Tulungan mo po kami sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Suguin mo ang iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang magbukas ng pintuan ng iyong salita sa iyong bayan. Maunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng dapat pa naming magawa upang kami po'y maging dapat na magkakasama. Pagpalain mo po ang aming mga panauhin. Sana po sa kalooban mo mga tawag sila. Magkasama-sama kami sa matuwid na paglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat. Pakidamay mo po ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak. Panginoon, bahala ka na po sa aming lahat. Marami pong salamat sa iyo sa lahat ng kabutihan mo. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang araw sa ating mga kapatid at sa ating mga panauhin. Welcome po. At salamat sa Panginoon sa muling mabuting pagkakataon na mayroon tayo makapagpatuloy ng atin pong pagkilala ng utang na loob sa Panginoon. Maligayang araw ng pagpapasalamat sa inyo, mga kapatid. Saan man dako kayo naroroon ng ating pagsasama-sama. Salamat sa Diyos at tayo po ay isang kalamidad ang ating sa tulong ng Diyos ay nakaraos. Bagaman at alam naman natin tuloy-tuloy pa rin po yung mga iba't ibang pangyayari sa ating paligid. Pero ang ating pag-asa palagi ay yung magagawa at ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang atin ngayon, sama-samang iniaalay ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga kabutihan, pagliligtas sa bawat isa sa atin. At
bumabati tayo sa ating mga kapatid sa yung mga naririto ngayon. Salamat po sa may mga galing pa ng abroad. Maraming mga representative from the different regions. Mula sa Region 2, mga taga Cagayan, mga taga Lasam, yung mga taga Isabela, from Cabagan, Malig, Tumawini, Santo Tomas, Ilagan, Villa Imelda, mga taga Kawayan, Angadanan, Santiago, Cordon at Etchague. Yung mga taga Nueva Vizcaya mula po sa lokal ng Aritao. Happy anniversary po sa inyo mga kapatid. Yung mga galing ng Bambang, Belance, Buyasyas, Kapinyan, sa inyong local anniversary rin. Mula sa Pangawan, Kayapa, Solano, Watwat. At yung mga taga Region 3 mula sa Tarlac. From Pisapungan, Tarlac City, Care, San Miguel, Navy, Dapdap, Herona, Concepcion, Paniki, Santa Lucia, Camiling, Capas, Victoria, Santa Ignacia, Burgos, La Paz at Canaan. At yung mga taga Pampanga District 1, Assumption, Balas, Bulaon, Dolores, Magliman, Minalin, San Patricio, Santa Lucia, Santo Tomas, Sindalan, Tinahero. Mga taga Bulacan District 1, Baliwag, Bonga Mayor, Bustos, Kapihan, Donasyon, Kalawakan, Kalayakan, Palapala at mga taga Rosemoor, Sabang, Salakot, San Ildefonso, San Juan, Sibul, Santa Rita, Santo Niño at Tarcan. Mula sa Region 4, yung mga taga Rizal Central, from Antipolo, Cabading, Cogyo, Don Enrique, Inarawan, Kaysakat, Masinag, Padilla, Peña Francia, Sapinit, Balanti, Batingan at Kinabuan. Mga taga Cavite Central, mga taga Alapan, Anabu, Buhay na Tubig, Imus, Malagasang, Area C, Area E at Area G, mga taga Dasmariñas, Langkaan, Paliparan, Piela, Salawag, Salitran at San Jose. Mga taga Papua New Guinea, bumabati po tayo. Mga taga Solomon Islands, Miyahara, Japan, Christchurch, New Zealand, Saipan, the Netherlands, Rome, Italy. Mga taga Ras Al Khaimah, UAE, mga taga Darwin, Australia at mga taga Paris. Mga taga Cebu City at ganun din mula sa mga taga Palawan. Feliz Ação de Graças dos Irmãos do Distrito Oeste e feliz aniversário dos seguintes locais no Brasil: Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, Lages, Santa Catarina, Itaboraí, Rio de Janeiro. Agradecemos a Deus por ter concedido mais ano para vocês. Rogamos a Deus por tudo de bom para vocês, irmãos. Dios abençoe. Saludos a los hermanos de los siguientes locales en la celebración de sus aniversarios. Na nagdiriwang ng Lima, Peru, kanilang anibersaryo, Cusco, Peru, Lima, Peru, Cusco, Peru, Santa Cruz, Bolivia, Argentina, y Uruguay. at Que Uruguay. sigan Naway confiando en magpatuloy nuestro tayong fiel y magtiwala todopoderoso sa Dios. ating Y que el makapangyarihan at Señor tapat los na bendiga Diyos a todos, at naway hermanos. pagpalain At kayo maligayang Diyos lahat, pagpapasalamat mga po sa mga kapatid natin at happy anniversary sa mga taga the Netherlands, South Jersey sa USA, mga taga Boctol sa Bohol, mga taga San Carlos sa Pangasinan. At si kapatid na Antonio de Leon, kasalukuyan ay nasa Ciudad de Mexico sa Mexico. Samantala si Bradmon Bernardo nasa Ciudad de Guatemala, Guatemala. Si Brad Marvin Go sa Las Vegas, Nevada, USA. Si Brad Fred Cabanilla nasa Mintal, Davao City sa Region 11. Brad Bobby de Los Santos, Brad Perry Quaresma nasa Cubao, Aurora, Quezon City, NCR District 6. Si Brad Danny Navales, kasama din si Brad Don Capulong pala doon. Si Brad Danny
Navales, Brad Jerry Cabaniero at Brad Roland Antonio sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Region 9. Si Brad Mel Magdaraog at Brad Lito Quezon nasa Virac, Catanduanes sa Region 5. Si Brad Resty Reyes at Brad Andy Perlada, nasa Dubai na pala sa UAE. Si Brad Efren Baking at Brad James Cos, nasa Bayanan na, Muntinlupa City, NCR District 2. Si Brad Sunny Catan, Brad Edwin Magdaraogot, Brad Aga Kaakbay, ay nasa Navotas City, National Capital Region, District 1. Brad Josel, nasa Texas, US of America. Si Brad Rodel Mangiliman, at si Brad Bong Bodenya sa Belo Horizonte, Minas Gerais sa Brazil. Yan. Salamat po sa Panginoon. Inaanyayahan natin muli lahat po ng mga kapatid natin sa Ministry of Information and Communications Technology o MICT. Meron pong convention at MCGI Productions Festival this coming December 7. Kung loloobin ng Diyos, yan po'y araw ng linggo. Gaganapin po dito sa ating chapel sa Pampanga. 8 o'clock in the morning. At saglit lang po, makaamot ng kaunting oras sa inyo mga kapatid. Check, check. Check 1, check 2, check, check. This December, let's come together in one grand gathering of creativity, innovation, and service. Welcome to the Ministry of Information and Communications Technology Convention and MCGI Productions Festival 2025. A day of learning, discovery, and inspiration, featuring hands-on workshops on video production, audio mixing, photography, drone operation, IT and digital tools, social media management, and many more. Whether you're a beginner or already a part of our production teams, this event is open to all brethren who want to learn, share, and grow in the ministry of communication. And as we celebrate creativity, witness the showcase of talent and dedication through the MCGI Productions Festival 2025, featuring the best works in documentary, short film, photography, and music video. Don't miss this opportunity to be part of something inspiring, something that strengthens our unity in service to God through media and technology. See you at the MICT Convention and MCGI Productions Festival 2025. Let's learn, create, and glorify God together. Pwede na po kayong makapag-register sa lahat po ng mga nagnanais na makilahok sa MICT Convention this coming December 7. Kung loloobin po ng Diyos, iscan lamang po ninyo ang QR code para kayo ay makapagparehistro. Yan po yung ating QR code. Pwede nyo nang iscan. Yan naman po ay ipina-flash din po sa ating mga iba't ibang mga platforms. Maraming salamat po at sana umaasa kami na kayo po ay makikipagkaisa sa panawagan, paanyaya po na yan para sa ating patuloy na pagtutulong-tulong na sama-samang makaganap ng kalooban ng Diyos. At salamat sa Diyos, samantalahin ko na din po ang pagkakataon para kumilala ng una ay utang na loob sa Diyos at sa lahat ng ating mga kapatid na nakikipagkaisa ng paglingap sa mga
kapatid natin sa iba't ibang lugar at sa ating mga kapwa-tao dito po sa nakaraang ating naranasan na matinding baha, bagyo, ulan, lakas ng hangin, lumipad na mga yero, at tuloy-tuloy po, nakamonitor pa rin po ang atin po na mga pagsasama-sama sa iba't ibang lugar na naapektuhan nitong nakaraang kalamidad. At yung atin pong assessment para doon sa mga nagkaroon ng problema sa kanilang mga tahanan, at doon sa iba't ibang mga lugar kung paano po naman higit tayo na makapagtutulong-tulong. Bahagi ito, mga kapatid, ng ating sama-samang paglilingkuran dahil kagaya ng inyong nalalaman, tayo ay mayroong pagkakapatiran na meron tayong obligasyon sa isa't isa. Yung kadahilanan kung bakit kailangan tayo'y magtitinginan. Yung sinasabi ng 10 at 24 po ng Ebreo, tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kung minsan ito po ay isang bagay na nagiging tanong sa iba, ba't kailangan makipagkatipon o ba't iyan ay dapat na gawin? Aral po kasi yan. Ang may sabi po niyan, si San Pablo, nandyan sa sulat niya sa mga Ebreo. Ang sabi niya, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Meron po talagang pagkakatipon ang mga lingkod ng Diyos na hindi natin dapat napabayaan. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, nagagawa po natin ang ating pagtitinginan. Ba't tayo dapat na magtinginan? Para maudyok tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Kaya ito ay ipinagpapatuloy natin. Ang nakikipagkapatiran, ang nakikiisa ng pananampalataya ay patuloy na nakikipagkatipon para tayo po ay makapagtinginan, para malaman natin ang kalagayan ng isa't isa, makagawa tayo ng kabutihan sa isa't isa, maging sa ating mga kapwa-tao na naaabot natin sama-sama. Dahil ang utos sa atin, magtutulong-tulong tayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sabi ni Pablo sa 6:2 ng Galacia, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya yung laging binabanggit kong minsan na faith alone, isang sitas po ang sana ay mapagtuunan natin ng pansin. 2:24 ng Santiago, maliwanag ang sinasabi, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kasi sa 22, nakikita mo ang wika na ang pananampalataya'y gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Isang bagay na hindi maiiwasan ng isang sumasampalataya, may manifestation po ang pananampalataya. Ang pananampalataya na buhay, pananampalatayang hindi baog, pananampalatayang hindi patay, meron pong kalakip yun na paggawa. Dahil maliwanag yun, diretso namang nasa 2:24, maliwanag yun. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yun ang sabi, kapatid na Rodel. Sa English, ang sabi po diyan, kung mamarapatin ninyo, ang sabi, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Ay,
Yun po ang nasa Biblia. At yan ay isang bagay na pakikinabangan natin, yan ay bahagi ng mabubuting balita na kaya mo pakikinabangan kung talagang sumasampalataya ka. Dahil ang sabi doon sa 4:2 ng Ebreo, tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Yung pananampalataya, yung paniniwala, ano po mga kapatid, nanggagaling sa pakikinig. Sabi naman doon sa Roma 10:17, kaya nga ang pananampalataya, yung paniniwala, nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, yun ang ating pakikinggan. Pero para pakinabangan natin yung salitang napapakinggan, kailangan mo ng pananampalataya. Sapagkat hindi ang wika nila pinakinabangan yung salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Kung may kalakip namang pananampalataya yung nakarinig, yung pananampalataya naman, maliwanag din ang sabi doon sa 2:22 na binasa natin ng Santiago, gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Kaya po, may paggawa na kalakip yon. The same way, yung pag-ibig na ating pinag-aaralan palagi, may gawa, kalakip ng gawa. Dahil ang sabi nga ni Juan, dun sa unang Juan 3:18, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya po, sama-sama tayong gumagawa. At yan ngayon, ang ating pinagsisikapan sa tulong ng Diyos na ating mapag-igi sa pamamagitan ng guidance ng mga aral ng Diyos sa banal na kasulatan. Hindi po ito sarili nating imbento. Kung tayo naniniwala doon sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, isinulat ng mga apostol, iniaral ng mga apostol, nandyan yan sa banal na kasulatan. Babasahin lang naman natin at iintindihin natin, hindi natin pakakahuluganan ng ating sarili batay sa gusto nating mangyari. Kung hindi, sa gustong mangyari ng Diyos. Kapatid na Rodel, malaking kaibahan nun Yung meron kang gustong mangyari at kaya nga sinasabi yung pinag-aralan natin sa 3:5 ng Kawikaan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Meron kasing pagiging pantas sa sariling mata na paniwala niya, alam ko na lahat. O kaya paniwala niya, mas alam niya. Ang dapat po nating paniwalaan, mas alam ng Diyos kung ano ang dapat at hindi dapat. And that is very clearly reflected sa kanyang mga salita. Hindi naman tayo maliligaw, kaya ang panuntunan lang yung laging sinasabi at itinatagubili ng kapatid na Eli noon pa, na sabi ni Pablo dun sa 4:6 ng unang Korinto, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tutok kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya
walang pwedeng ang ibibida natin yung sarili nating kaunawaan. Huwag tayong magpakapanta sa ating sariling mga mata. Dahil mayroon pong aral ang Diyos na yun naman ay nakasulat, babasahin lang natin. Batay dun sa nakasulat, dun lang tayo. Yun ang gagawin nating guide. Dahil yun naman po ay ipinasulat naman na. Yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, nandyan na yan. Yung utos na ating susundin. Kaya sinabi ni Pablo, doon sa 14:37 ng unang Korinto, na kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya nandyan po yan at hindi naman tayo maliligaw. Una sa lahat, kung nakikita ng Diyos na ibig nating gumawa ng kanyang kalooban, maliwanag ang sabi sa sulat ni Juan 7:17. Kaya merong hindi nakikilala yung aral ng Diyos, hindi nila minagaling na sumampalataya doon sa aral ng Diyos. Kaya ang sabi doon sa Tesalonica, doon sa 2:9, maliwanag po siya ang wika na isang bagay na dapat makita natin, na yung pagtanggi doon sa katotohanan. Kaya sabi doon sa 9, siya na ang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Merong kasing kahanga-hangang kasinungalingan ngayon. Very rampant. Nakita naman ninyo, magbukas ka ng social media, di mo na alam kung anong paniniwala mo. Kung ikaw ay madalas na nakikita mo lang, ang dami ng pinatay sa social media. Kaya magugulat ka, na ICU pa lang patay na. Kaya noong namatay, nailibing na eh. O, ganun eh. Ganun katindi. Bakit po? Maaawa ka na nga lang dun sa iba, may sakit pa lang eh. Pinapatay na eh. Ang dami po niyan. Kaya yan ngayon ang nagiging problema ng sangkatauhan dahil sa exposure dito sa maraming mga kasinungalingan. Ayan, pagka hindi talagang ang magiging puso mo ay inclined na alamin yung totoo at gumawa ng kalooban ng Diyos. Pero there is nothing to worry naman kung sa puso natin nakikita talaga ng Diyos na ang gusto natin magawa yung kanyang kalooban at hindi maniwala sa mga kahanga-hangang kasinungalingan, makikilala natin talaga yung turo. The only reason ba't nagiging biktima ang maraming mga tao ng kasinungalingan, sabi doon sa GIS, may buong daya ang wika ng kalikuan doon sa nangapapahamak. For what reason? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. And because of that, ano ang kasunod? Dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. So the next thing na makikita mo, ang gagawin mali. Ang paniniwalaan, kasinungalingan. Bakit? Hindi nila ang wika tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Ngayon, kung tinatanggap natin ang pag-ibig sa katotohanan, maliwanag naman yan dyan eh. Nandoon sa 17:17 ng Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya yun ang ating pinag-aaralan, yung salita ng Diyos mula sa Biblia na pangahawakan natin
at ating guide sa ating mga paggawa. O kaninang worship service natin, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, atin nang pinuntahan at tinalakay yung hindi ninyo inaasahan. Brad Josel? So, ano ang napuntahan at nakita mo dito, kapatid na Josel? Na sabi ko nga, mukhang may ina-anticipate kayo, pero don't worry, pupuntahan naman natin yon. Pero just the same, ano ang nakita mo doon, Brad Josel, sa pinuntahan natin kanina? Opo, kuya. Tuwan-tuwa po ang loob ko kasi nga una nyo nang binanggit tungkol sa mga kaloob at biyaya. Meron na kasi tayong pinag-aralan recently. Pero nung binabanggit ninyo na parang nagpapahiwatig kayo, meron kasi kuminsan hindi naman dumadaan sa isip natin. Yung pala napaka-relevant, napaka-significant. Ako po'y nakafocus ang isip ko doon sa atin. Tayo bilang mga binibigyan ng biyaya, ginagawa ng Diyos na katiwala. Kasi ganun po yun no? Nakita natin kay Pablo na nung siya po ay bigyan ng biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa kanya dun sa 3:2 nga po ng Efeso. So, ang sabi niya doon, kung tunay na inyong narinig, yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos. Kaya dyan po ako nakapako. Yung biyaya, pagka binigay ng Diyos sa atin, ako po'y nagtitiwala na pinagkatiwalaan nga tayo gaya po ni Pablo. Katiwala ka ng Diyos nung biyaya na ipinagtitiwala niya. At yun, kapatid na Josel, nakita na natin nung nakaraan, yung biyaya, di ba nandoon sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso sa 6:24. Ano yun, Brad Josel? Na sabi po ni Pablo, ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Alam natin, kapatid na Josel, na yung biyaya, ang sabi, sumalahat nawa ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin. Sino yung bawat isa sa atin na yun? Yung nagsisiibig, kapatid na Rodel, kapatid na Josel. Binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Di yung biyaya na yon, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, ipinagkatiwala. No? Di nakita natin ngayon, tayo ay mga katiwala. Katiwala noong biyaya na ipinagkaloob sa atin. Tama? Tama po. Ngayon, di nakita natin kung paano ang dapat sa katiwala. Ano ang dapat sa katiwala? Kailangan po tapat. Yan. Ang maliwanag 4:2 ng unang Korinto, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Paano mo naman masasabi na ikaw ay tapat na katiwala, kapatid na Rodel? Kung yung ipinagkatiwala po sa iyo ay iniingatan mo. Iniingatan mo yung ipinagkatiwala sa iyo. Paano mo naman masasabing iniingatan mo yung pinagkatiwala sa iyo? Yan, kuya. Magbubuo ngayon yung ipinagkatiwala sa iyo at ibibigay mo yung bunga doon sa nagkatiwala sa iyo sa panahong inaasahan po niya yon, kuya. Yan, nakita natin, kapatid na Rodel yun, Opo. dapat magbubunga yun. Kaya nga, kung babalikan mo yung isa pang talinhaga, kapatid na Rodel,
yung may kinalaman naman sa talento, ano, kapatid na Rodel. Punta mo yung 25 ng 21 yan, ano, ng Mateo. Doon tayo sa 14, kapatid na Rodel. Opo. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Tuloy. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Yan, Ang isa'y 2. Kapatid na Rodel, ano? Binigyan niya ng 5 talento. Ipinamahala. Pagka ipinapamahala, sino ba pinamamahala, kapatid na Rodel? Yung pinagkakatiwalaan po, kuya. Ay, parang, teka muna, pagka naman pinamahala mo yung di mo pinagkakatiwalaan, eh. Paano yun, ano? O, edi ito, Opo. ipinamahala yung kanyang mga pag-aari. Pagka ipinamahala, dapat pamahalaan mo siya ng karapat-dapat na pamamahala. Huwag mong pabayaan na yung pagkakatiwalang ibinigay sa'yo, hindi mo maingatan. Dahil hindi pag-iingat doon sa ipinagkatiwala sa'yo, yung hindi mo gawin, yung dapat mong gawin sa ipinagkatiwala sa'yo. Pabayaan mo, kapatid na Rodel. Pinagkatiwalaan ka halimbawa ng minsan, yung mga magulang. Ipagkakatiwala yung kanilang anak doon sa tagapag-alaga. Nasaktan yung bata. Sabi ng magulang, ba't mo pinabayaan? Oh. Opo. Ano ang expectation? Huwag mong pababayaan yung ipinagkakatiwala sa'yo. Opo. Di ba, kapatid na Rodel, ano? Gawin mo kung ano yung pag-iingat na dapat mong gawin sa ipinagkatiwala sa'yo. Ngayon, ito, binigyan ng 5 talento. Yung isa, 2. Tapos, ang isa. Sa bawat isa, ayon sa kani-kanyang kaya. Yan. O, di, babalik ka ngayon, Brother Rodel, kasi ito, kailangan makita mo naman yung realidad, Brother Rodel. Ang realidad naman, bawat isa sa atin, tumanggap naman tayo ng biyaya. No? Ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Di kung makikita mo yung parallelism, ito naman ito pinamahala noong may-ari, binigyan naman siya, yung isa 5, isa 2, isa, bawat isa ayon sa kani-kaniyang kaya. Yun namang biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Nakita mo, Opo, kuya. Tapos, ang sabi pa, doon naman sa Roma, kapatid na Rodel, sa 12, puntahan natin sa 3, kapatid na Rodel, sapagkat, sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Dito, si Pablo, sinasabi niya, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa kanya, di may biyayang ibinigay sa kanya. Sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa.
O di may ibinabahagi naman ang Diyos. Kung ibinahagi sa iyo ng Diyos, Brother Rodel, ano yun? Kaloob po yun, kuya. Biyaya yun. O, di pinagkatiwala yun sa iyo. Tama po. Bakit? Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ng gawain. Ay gayon din tayo na marami tayo. Iisang katawan kay Kristo, mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Yan, Brother Rodel? Kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Yan. Ano ngayon ang nakikita mo dito, kapatid na Rodel? Na parallelism. May binigyan ng 5 talento, meron binigyan ng 2, meron binigyan ng 1, ayon sa kanikanyang kaya. Ganon din naman, nagbigay sa atin ng kaloob, kapatid na Rodel, ayon sa biyaya na ibinigay naman sa atin. Kapatid na Rodel, binigyan tayo ng biyaya, kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Di iba-iba din, kapatid na Rodel? Kaya nga, Opo. ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, kung hula ang ibinigay sa iyo, manghula tayo. Ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Huwag kang mag-iisip ng totoong batayog kesa dapat mong isipin. Kung hindi, bawat isa sa atin may biyaya, may kaloob na ibinigay sa atin ayon sa biyaya. May biyaya na nagkakaiba-ibang kaloob sa atin ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Pero marami tayo, pero iisa tayong katawan kay Kristo, kapatid na Rodel. Kung iisa tayong katawan kay Kristo, sino ang ulo, kapatid na Rodel? Basa. Si Kristo. 1:18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sino ang ulo ng katawan, kapatid na Rodel? Ang Panginoong Hesukristo po, kuya. Yan. Huwag mong kalilimutan yun, kapatid na Rodel. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa iglesia, na kung saan si Kristo ang ulo, may maraming mga sangkap. Yung mga sangkap, iisang katawan kay Kristo. Ang ulo nun, si Kristo. At bawat sangkap, may kani-kanyang kaloob ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Dahil yung nagsisiibig kay Kristo, binibigyan ng biyaya. At bawat isa ang wika sa atin, kaya ko inuulit sa iyo yun, kapatid na Rodel, na ang bawat isa sa atin, ang sabi, ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kasi very significant ito na maintindihan natin, bawat isa sa atin binigyan ng biyaya. Marami tayo, pero bawat isa sa atin sangkap ng iisang katawan. Bilang sangkap ng iisang katawan, mayroon tayong kani-kaniyang kaloob na ibinigay sa atin, kapatid na Rodel. Kung paano na may ipinagkatiwalang talento yung may-ari, na
binigyan niya ng 5, yung isa, yung merong may-ari ng lupain, ipinamahala sa kanila yung kanyang mga pag-aari dun sa mga alipin niya. Ang sabi, yung isa binigyan ng 5 talento, tapos yung isa naman, 2, yung isa, bawat isa ayon sa kani-kanyang kaya. Tapos, yumaon siya at siya'y naglakbay. Ngayon, yung tumanggap ng 5 talento, ang ginawa, pagdaka, yumaon. Ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Nakita mo, no, Brother Rodel? Ngayon, yun din namang tumanggap ng 2, nakinabang naman ng ibang 2 pa. Yung tumanggap naman ng isa, ang ginawa, humukay sa lupa. Itinago yung salapi ng kanyang Panginoon. Saan itinago yung salapi ng Panginoon niya, kapatid na Rodel? Sa hukay po, sa lupa na ginawa niya. Ano yung itinago sa lupa? Talento po na bigay ng Panginoon sa kanya, Panginoon niya sa kanya. Ano yung itinago sa lupa? Salapi po ng Yon, kanyang Panginoon. kapatid na Rodel. Yun ang nakasulat eh. Opo. Tanungin kita, yung salapi ba, pag binaon mo sa lupa, tutubo? Hindi po, kuya. Ba? Wala pa ako yata nakita na nagbaon ka ng 5 piso sa lupa, nung hukayin mo, naging 10. O kaya naghukay ka ng, baka marami nang gumawa nun na binaunan nila siguro, boy, ito pala pagka binaon ko pala sa lupa, itong aking piso, magiging 2 piso. Walang ganun eh. No? Nangyari, yung pinagkatiwalaan ng 5, pinangalakal niya yung 5 talento, tumubo. Nagkaroon ng pakinabang, 5 talento pa. Yung 2 naman, ganun din ang kanyang ginawa. Sa gayon din paraan, yung tumanggap ng 2, nakinabang ng 2 pa. Ito namang isa, piso na nga lang, kumbaga, Brother Rodel, inilagay niya, binaon niya sa lupa, humukay sa lupa, binaon. Doon itinago yung salapi. Tutubo ba yun doon? Ano ngayon ang nangyari? Pagkatapos ang wika ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon. Nakipagtuos ngayon, nakipaghusay sa kanila. Yung tumanggap ng 5 talento, lumapit, eto na ngayon. Tinutuos na sila. Nakipaghusay sa kanila. Sabi niya ngayon, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, nakinabang ako ng 5 pang talento. So yung 5 mo, ayan na, 10 na ngayon. Ayan ngayon ang sabi sa kanya, ang sabi ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuti at ano, kapatid na Rodel? At tapat na alipin. Yan, kapatid na Rodel. Yung tapat na alipin, yung tapat na katiwala na binigyan noong kanyang Panginoon, pinagkatiwalaan ng kanyang pag-aari, gumawa, kapatid na Rodel. Opo. Gumawa. Kaya ang sabi sa kanya, mabuting gawa. O di gumawa. Anong ginawa? Mabuti. Mabuting gawa. Tapos, mabuti at tapat na alipin. Mabuti ka, tapat ka. Bakit? Kasi yung pinagkatiwala ko sa iyo, ginawa mo kung ano yung mabuti. Kaya nga, yung 5 talento ko na ipinagkatiwala sa iyo, naging 10 kasi mabuti at tapat kang alipin. Mabuti ang iyong ginawa. Ngayon, sa pagpapatuloy, lumapit ngayon yung 2 talento. Panginoon, eto, binigyan mo ako 2 talento. Nakinabang ako, 2 talento din. Ang sabi ng Panginoon, ganun din. Mabuting gawa. Bakit?
Kasi gumawa ka ng mabuti. Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay at dahil nagtapat ka, pamamahalain kita. Sa maraming bagay, mas pagtitiwalaan pa kita ngayon ng maraming bagay kesa dun sa una kong pinagkatiwala sa'yo. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Bakit? Kasi ginawa niya ang gawain ng isang tapat na katiwala, kapatid na Rodel. Eto ngayon yung isa. Lumapit naman yung tumanggap, isang talento. Ito yung nagbaon, kapatid na Rodel, noong salapi sa lupa. Ano ang sabi? Opo. Lumapit. Panginoon, kilala kita eh. Ikaw taong mapagmatigas. Gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan. Nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Natakot ako. Parang nahanapan ko ng logic eh. Natakot daw siya kasi umaani ito sa hindi niya hinasikan, tapos mapagmatigas, gumagapas dun sa hindi hinasikan, nag-aani dun sa hindi niya sinabugan. Kaya natakot ako sa'yo. Ano ginawa niya? Yumaon ako, aking itinago sa lupa, yung talento mo. Ito yung sarili mo, yung binigay mo sa akin. Bakit? Hindi nga nagtubo eh. Sa lupa mo inilagay yung salapi eh. Sa lapi yun, kapatid na Rodel, maliwanag naman yung sinabi, itinago niya sa lupa. Alin yung itinago niya na yun na sinasabing talento? Humukay sa lupa, itinago ang salapi. Yun yung ipinagkatiwala sa kanya kapatid na Rodel binaon sa lupa, kaya nung bumalik yung kanyang Panginoon, nung mag-report siya, kung piso yun, piso pa rin. Bakit? Hindi nga kasi tutubo sa lupa yung piso. Hindi tutubo yung salapi sa lupa. Natakot ka kasi ako Dahil ikaw, mapagmatigas ka. Gumagapas ka sa hindi mo hinasikan, umaani ka dun sa hindi mo sinabugan. Kaya tinago ko, natakot ako. Tinago ko na lang yung talento mo sa lupa. Eto, yung sarili mo, ganun pa din. Ano ngayon nasabi? Sumagot ang kanyang Panginoon. Sinabi sa kanya, ikaw na aliping, mabuti ba? Masama. Masama pala yun, kapatid na Rodel. Ano pa? At tamad. Napakatamad mo. Bakit? Alam mo pala na gumagapas ako sa hindi ko hinasikan. Nag-aani ako dun sa hindi ko sinabugan. Tapos sinasabi mo, natatakot ka sa akin. Ba't ganun ang ginawa mo? Kung totoong natatakot ka sa akin. Di ba, kapatid na Rodel, Opo. Bakit? Ganun pala ang sabi niya. Sana, ibinigay mo sana yung aking salapi dun sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa pagdating ko, tinanggap ko sana yung ganang akin, pati ng pakinabang. Ano ngayon ang gagawin sa'yo? Alisin nga ninyo sa kanya yung talento na binigay ko, Ibigay nyo dun sa may 10 talento. Bakit? Hindi ito tapat na katiwala. Hindi ito tapat na alipin. Hindi tapat na alipin to. Masama ito, tamad na alipin ito. Bakit? Yung pinagkatiwala sa kanya, hindi niya ginawa kung ano yung dapat niyang gawin. Kaya, kinuha pati yung nasa kanya. Iisa na nga lang, kinuha pa. Sana naging 2 na yun, kapatid na Rodel? Kung ipinangalakal niya kagaya noong ginawa nung may 5 at nung merong 2, magiging 2 na yun. The next time around, magiging 4 na yun. Hindi. Ibinaon sa lupa. Ang sabi sa kanya ng kanyang Panginoon, tamad ka, masama ka, hindi ka tapat. Hindi mabuting gawa ang ginawa mo. Bakit? Yung mga gumawa ng
pangangalakal at ginamit yung talento na ipinagkatiwala sa kanila, ang sabi sa kanila, mabuting gawa ang kanilang ginawa at sila ay mga tapat at mabuting alipin. Yung hindi ginawa kung ano yung dapat nilang gawin, masamang alipin ka, tamad ka na alipin. Kaya yung nasa kanya, kinuha pa. Bigay nyo ang wika doon sa merong 10 talento. Bakit? Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Sino yung magkakaroon ng sagana, kapatid na Rodel? Yung bawat mayroon na bibigyan, kuya. Sino yung meron na yon na bibigyan para magkaroon ng sagana? Yun po yung nung bigyan ng talento, ipinangalakal niya at tumubo pa, iginawa niya. Eto, kapatid na Rodel, tignan mo mabuti, ano? Kasi para hindi ka maliligaw, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan. Tatanungin kita, kapatid na Rodel, yung may isang talento, meron ba? Meron po, kuya. May isa Nakita siya. mo, di ba? Opo. Nakikita mo, Brad Josel, ang gusto kong sabihin. Opo, kuya. Meron po dyan na pagkakaiba eh. Yun po kasing binigyan ng 5 at saka 2, pati naman itong binigyan ng 1. Una, talagang may pinagkatiwala po sa kanilang pareho. Kaya lang, may pagkakaiba po, meron pong bumabalik ngayon sa akin sa dating na-discuss nyo, kuya. Kasi yung sinasabi dyan sa 25-29, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Hindi po madaling maisip ito pagka hindi ituturo ito eh. No? Merong nasa kanya eh, pero aalisin sa kanya. Pero bakit ganun? Wala. Pati pa ng nasa kanya ay aalisin. Yun namang meron, bibigyan pa. Magkakaroon pa po ng sagana. Yun po, kuya, may pagkakaiba yung 2 na nangalakal na binigyan kasi ng pinagkatiwalaan ng 5 talento. At saka po yung 2, pareho silang nangalakal, ginawa nila yung dapat. Sila po'y mabuti at tapat na alipin. Sila po'y tumubo. Hindi kapareho nitong binigyan ng 1 na hindi po niya ginawa ang dapat, ibinaon niya sa lupa, hindi naman po, sabi mo nga, natatawa po ako, hindi naman tumutubo yung pera, yung salapi sa lupa. Tapos ngayon, eto ka. No? Sa araw nung sila po ay, kumbaga pagsusulit na, nasa na yung kinita, kumbaga po, wala po siyang may presente. Yun, kuya. Kaya, ito pong mahirap po siyang basta intindihin ito, mga kapatid, itong 29 na ito, na pinapansin ni Kuya, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Binigyan nga, kapatid na Josel, yung binigyan din yung hindi nangalakal eh. Meron Opo, siyang isang talento eh. Babalikan natin, ano? Ang isa, sabi doon sa 15, binigyan ng 5. Ilan meron, Brad Rodel, yung isa? 5 po. Meron, wala? Meron po. Yung isa, ilan ang binigay? 2 po. Meron, wala? Meron. Ilan? 2. Yung isa, binigyan o hindi? Binigyan po ng 1. Isa. Meron, wala? Meron. Di meron din siya. Meron din po siya. Bakit doon sa sinabi ngayon? Sapagkat ang bawat meron, bibigyan. Magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, yung merong isa, meron o wala? Meron po yon. Wala. Isa yon. Ayun. Wala siya nung wala dyan. Yung may isa, meron ba o wala? Meron siyang isang talento pero wala siya niyang wala dyan. Meron ba siya o wala? Alin ba tinatanong?
Nakita mo, yung binigyan ng isa, meron ba siya? Wala. Meron po siyang isang talento. Meron ba siya? Wala. Ayon dyan, wala siya. Kasi yung bawat meron, bibigyan. Di ba? Opo. Pero, yung wala, pati nang nasa kanya. Meron o wala? Meron o wala? Meron po. Merong nasa kanya eh. O may nasa kanya eh. Pero wala siya. Oh. Bakit aalisin? Meron pala siya. Kasi Kasi wala. po wala siya. Kaya dapat kinu-qualify nung sabihin, bawat mayroon ay bibigyan. Alin ba ang pinanggalingan? Nagsusulit na kasi sila eh. Punta na sila doon. Ikaw, eto yung 5 mo, naging 10. Eto yung 2 mo, naging 4. O ngayon, eto yung 1 mo, 1 pa rin. Yung 2, meron eh. Mayroong naging tubo o pakinabang sa kanyang ibinigay na talento. Amen. May naging pakinabang eh. Yung 1 lang ang talento, walang pakinabang yung nagkatiwala sa kanya dun sa ibinigay sa kanya. Kaya nga masama kang alipin, hindi ka tapat na alipin. Kasi wala akong naging pakinabang doon sa ibinigay ko sa'yo. At dahil wala akong naging pakinabang sa ibinigay ko sa'yo, pati yung nasa iyo ngayon na ibinigay ko na dapat sana ay ginamit mo para ako'y makinabang, aalisin yan sa'yo. Ano ibig sabihin? Pag pinagkatiwalaan ka, dapat gamitin mo para makinabang yung nagkatiwala sa'yo. Sino ba ang nagkatiwala ngayon ng kaloob sa atin, kapatid na Rodel? Ang Diyos po, kuya, ang Panginoong Jesucristo. Therefore, kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, dapat dun sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, makinabang ang Diyos, kapatid na Rodel. Amen. Amen. Naintindihan mo? Opo, awa ng Diyos, kuya. Dahil kung yung nagkatiwala sa iyo, kapatid na Rodel, hindi makikinabang doon sa ipinagkatiwala niya sa iyo, pati yung nasa iyo, aalisin yan, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Walang pakinabang eh. Opo. O ngayon, kung ang bawat isa sa atin, maliwanag, binigyan ng biyaya ayon sa kasukatan ng kaloob ni Kristo, ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kung ang bawat isa sa atin may kaloob na tinanggap, ayon sa sukat ng ating pananampalataya na sinasabi na may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, para wag alisin sa atin yung kaloob na ibinigay ng Diyos ayon sa biyayang ibinigay sa atin, dapat makinabang ang Diyos doon sa ipinagkaloob niya sa atin. Paano mangyayari yun, kapatid na Rodel? Paano mangyayari yun? Opo. Diba? Paano Opo, mangyayari kuya. yun? Opo. So, hindi ba ngayon tanong yun, Papaano Opo. makikinabang ang Diyos doon sa ipinagkaloob sa'yo? Di dapat maintindihan natin yun, Brother Rodel, Opo. di let's get it straight. Punta muna tayo. Unang Pedro 2:9, basa, kapatid na Rodel. Opo. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo
mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan, kapatid na Rodel. O ngayon kasi, maaari. Alam mo yung mga materyoso, yung mga ibang takbo ng kaisipan, may iba na namang nota yun. Ayan, ika. Kailangan daw makinabang ng Diyos doon sa kaloob na ipinagkaloob niya. Samantalang sinasabi ika sa Biblia, hindi siya pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao na para bang nangangailangan ng anumang bagay. Sabi ika yan sa 17:25 ng Gawa, na siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. O ngayon, binigyan ka ba ng Diyos ng buhay for nothing? Hindi. Sige nga. Hindi ba? Bakit? May katungkulan ang tao. Basa 12 ng Ecclesiastes, kapatid na Rodel, 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Di may tungkulin ka. Opo. May tungkulin ka. Kaya kung ginawa ka ng Diyos na tao, binuhay ka ng Diyos, ang bawat tao mayroong tungkulin sa Diyos. Ano yun? Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, kayo ang wika, isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Ang Diyos, kapatid na Rodel, tapat. At sa pagiging tapat ng Diyos, ang sabi dun sa 1:9, sa pamamagitan niya, tinawag kayo. Di tinawag tayo ng Diyos. Sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristong Panginoon natin. Ano gagawin mo? Upang yung mga tinawag, ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Ngayon, yun pala yun, kapatid na Rodel, para ipahayag mo yung karangalan ng tumawag sa'yo mula sa kadiliman. Tinawag ka ba mula sa kadiliman? Kung tinawag ka mula sa kadiliman, dapat maisip natin, may obligasyon tayo. Ano yun? Ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa atin. Pag hindi natin ginawa yun, kapatid na Rodel, na ipahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin, nagiging tapat ka bang katiwala, kapatid na Rodel? Hindi po, kuya. Ayan. Bakit? Hindi mo isineserve yung purpose, ba't ka binigyan ng talento? Opo. Upang ipahayag ang karangalan ng tumawag, kaya ka tinawag para ipahayag mo yung karangalan ng tumawag sa'yo. Tapos hindi mo ipinahayag yung karangalan ng tumawag sa'yo. You're not serving the purpose nung pagkakatawag sa'yo. Kaya kung tayo yung mga tinawag ng Diyos, dapat maisip po natin, dapat na ipahayag natin ang karangalan ng tumawag sa atin. Para hindi walang sense yung pagkatawag sa atin. Naintindihan mo, Brother Rodel? Awa po ng Diyos. The same way na yung kaloob na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, Brother Rodel, dapat gamitin natin. Dahil pag hindi mo ginamit at sasabihin sa'yo, ginamit mo ba yung kaloob na binagkaloob sa'yo? Alam ko naman ikaw ay mapagmatigas. Alam ko naman ikaw ay gumagapas ka sa hindi mo hinasikan. Nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Di para madinig mo na, di ka naman kailangan paglingkuran ng kamay ng tao Kaya mo naman gawing lahat yan Bakit pa? Naintindihan mo naman
Akala ko ba makapangyarihan ka sa lahat? Ganun ang gagawin mo, kapatid na Rodel. Sasabihin sa'yo, ikaw at tamad, masama at tamad na alipin. Di ba? Ganun pala. Alam mo pala ba't hindi mo ibinigay sana binigay mo sa lapi ko doon sa nagsisipangalakal na sa lapi, na sa pagdating ko, tinanggap ko sana yung ganang akin, pati ng pakinabang. O ano ngayon ang dapat na gawin? Di ba, Brother Rodel? Bawat isa sangkap sa atin ng katawan. Iisa ang katawan. Sama-sama tayong sangkap ng katawan. Ngayon, bilang sangkap ng katawan, meron tayong kaloob na tinanggap, kapatid na Rodel. Nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Ano gagawin mo? Kung may kaloob ka, kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili ayon sa kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Bakit? Otherwise, kapatid na Rodel, kaya nga, ministeryo, yun yung kaloob Yung nagtuturo, sa kanyang pagtuturo, yung umaaral, yun yung kaloob na tinutukoy na nagkakaiba-iba, kapatid na Rodel Na dapat doon natin gamitin yung ating sarili. Saan? Doon sa kaloob na ipinagkaloob sa atin. Dapat magamit yun, kapatid na Rodel. Kung hindi gagamitin, hindi mo pakikinabangan, kapatid na Rodel. Kasi pag ginamit mo, hindi ba makikinabang ka na gumamit? Bakit? Kasi yung meron, may pakinabang, bibigyan pa. Opo. Sapagkat ang bawat mayroon, sino yung meron? Meron nung naging tubo dahil ginamit niya, kapatid na Rodel, yung binigay sa kanyang talento. Yung meron, bibigyan pa. At hindi lang basta bibigyan, siya'y magkakaroon ng sagana. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi mabuting gawa ang ginawa niya. Kaya ang sabi doon sa 2 Korinto 9, kapatid na Rodel, 8, basa tayo. Opo. At magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Kailan gagawin ng Diyos yun, kapatid na Rodel? Kung yung ipinagkaloob sa'yo, ginagamit mo. Amen. Magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. On what purpose? Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Hindi ba bakit nagkaganon? Kasi yung nagbinigyan ng 5 talento, tumubo pa ng 5 talento. Nung nag-present na siya, eto po, yung 5 pinagkaloob mo sa akin, binigay mo sa akin, tumubo ng 5 pa. Ang sabi sa kanya, mabuting gawa. Di ba? Mabuti at tapat na alipin, di mabuting gawa yung kanyang ginawa, kapatid na Rodel. Kaya yung gumagawa ng mabuti, Brother Rodel, bibigyan pa yun ng lalong sagana para sumagana pa siya sa mabuting gawa dahil tapat na alipin siya. Amen. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, awa po ng Diyos. Oo. Ngayon, ano ang significance? Bakit inuna nating pinag-aralan? Sabi natin, kapatid na Rodel, kanina, kung naiintindihan mo na ang alipin pala, o yung palang katiwala, Brother Rodel, dapat tapat. No? Di naintindihan mo yon. Tapos pumunta tayo ngayon. Bakit tayo pumunta naman, Brother Rodel? Doon sa punto na nakita natin, kung yun itinuturo na dapat ang alipin tapat, huwag mong kalilimutan,
ang Diyos tapat. Opo. Di ba natutunan natin, kapatid na Rodel? Opo, kuya. O ano yung significance ngayon nun? Ano bang nakuha mo dun sa pagiging tapat naman ng Diyos, kapatid na Rodel, sa pinag-aralan natin kanina? Kanina po, kuya, ang nakuha ko po doon at nakuha natin, una, tinuturuan tayo na maging tapat na mga katiwala sa Biblia. Kasi ang Diyos pala, dapat nating maintindihan, kaya yung tinuturo sa atin yon. Siya kasi yung unang-unang tapat at ang Diyos katiwala nung mga nagtitiwala sa Kanya at naglalagak ng kanilang tiwala. At ang Diyos, tapat siyang katiwala. Yung ipinagkatiwala sa Kanya, iniingatan po niya yon, kuya. Kaya, Sa takdang ang panahon, isang bagay doon, kapatid na Rodel, bago mo ituloy, pag sa Diyos ka nagtiwala, isang bagay maasahan mo. Yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi niya sisirain yun. Amen. Kasi una sa lahat, ang Diyos tapat. At ang Diyos, hindi sinungaling. Kaya nga sabi doon sa Tito 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. O di ang isang bagay na nakapaloob sa pagiging tapat ng Diyos, hindi siya makapagsisinungaling. Ganong katapat ang Diyos. Hindi makapagsisinungaling, kapatid na Rodel. Pag sa Diyos ka nagtiwala, isang bagay ang aasahan mo. Ang pinagtitiwalaan mo ay isang tapat at di makapagsisinungaling na katiwala. Amen. Kaya, pag sa Diyos ka nagtitiwala, Brad Rodel, makakaasa ka, maiingatan ka. Opo. Bakit? Tapat siya eh. Kung nagtitiwala ka sa Diyos. No, Brad Rodel? Opo. Opo. Paano mo masasabi nagtitiwala ka sa Diyos? Ano naman ang nakapaloob, kapatid na Rodel? Nakita na po natin ang nakapaloob doon sa 37:3 hanggang 5 ng awit. Yung tumitiwala sa Diyos, gumagawa po ng mabuti yon. Kapatid At na yung Rodel, kung yung tumitiwala sa Diyos ay gumagawa ng mabuti, yung ipinagkatiwala sa yung kaloob, kapatid na Rodel, para masabing gumagawa ka ng mabuti, dapat yung ipinagkatiwala sa yung kaloob, ginagamit mo kung saan gusto ng Diyos, gamitin mo yung kaloob na ipinagkatiwala sa iyo. Opo. Ngayon, ano ibig sabihin? Huwag mong kalilimutan, pagka may tiwala ka sa Diyos, inilalagak mo yung tiwala mo sa Kanya. Ang pag-asa mo ay siya, tapat siya. Huwag mong pag-alinlanganan ang pagiging tapat ng Diyos. Naalala mo ba yung kwento? Naalala mo yung kwento, kapatid na Rodel? Ano po yan? Tungkol sa pagtitiwala. Meron po ako naisip. Hindi ba? Yung isang nangangabayo, alam mo ba yun? Ayun, hindi po. Nangangabayo siya. Tuloy ng takbo ng kabayo niya. Tapos, yung kabayo niya, Brad Rodel, natisod. Tumilapon ngayon yung nasa kabayo. Nahulog dun sa kabayo. Nasa gilid sila ng bangin, Brother Rodel. Opo. Laglag siya sa kabayo. Nahulog siya doon sa may bangin. Sa kabutihang palad, nakakapit siya sa isang sanga, kapatid na Rodel. Opo. Nung nakakapit siya sa sanga na ganyan, hindi niya na malaman kung paano siyang aakyat. Malapit nang mabali yung sanga.
Hindi lang yun ang naging problema. Ngalay na siya, kapatid na Rodel. Pag nakabitaw siya, Brad Rodel, ng pagkakakapit niya doon sa sanga, malalaglag siya sa bangin. Opo. Kaya sumigaw, Diyos ko, tulungan mo ako. Sabi niya. Ito po'y lang, paghahalimbawa. Sabi niya, ang tinig sa kanya. Nadinig ko, tinatawag mo ko, humingi kang tulong. Opo, mahuhulog na po ako, di ko na po kaya. Hindi ko na kaya, hindi ko na matatagalan to. Para ba yung pag nakikita mo, minsan yung namumroblema, hindi ko na kaya to, di ba ganun, ano? Opo. Di mahuhulog na siya. Ganun ba? So, kailangan mo tulong ko. Opo, kailangan ko po ng tulong mo. Kung hindi, makakabitaw na po ako. Pag nakabitaw ako, patay ako kasi mahuhulog ako doon sa bangin. O sige, bumitaw ka. Sabi niya ngayon, di mahuhulog po ako. Teka muna, di ba tinawag mo ko? Opo, para tulungan niyo ako. Pag bumitaw ako dito, mahuhulog ako. O kaya nga, ano po gagawin ko? Bumitaw ka. Di nahulog po ako. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kung sinabi ng Diyos sa'yo, hiningi mo ang tulong niya, dumating ang tulong ng Diyos, bitawan mo yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Pabayaan mo ang Diyos. Amen. Bakit? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ngayon, ano ngayon ang significance? Babalik tayo ngayon. Ang Diyos, kapatid na Rodel, tapat na katiwala. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Mapagtitiwalaan mo siya na pag sa Kanya ka nagtiwala, maiingatan ka ng Diyos. Ang hindi kayang gawin ng asawa mo, ng mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, ng kahit sino pa mang mataas na tao, yung hindi nila kayang gawin para sa'yo, kayang gawin yun ng Diyos na pagtitiwalaan mo. Amen. Yung hindi kayang gawin ng doktor, yung hindi kayang gamutin ng mga mamahaling gamot, yung hindi kaya ng kahit na sino pa mang makapangyarihan dito sa lupa, kaya yun ng makapangyarihan sa lahat na pagtitiwalaan mo. Ngayon, ano ang significance? Eto na ngayon, kapatid na Rodel? Ganun pala. Babalik pala ang circle, kapatid na Rodel. Tinawag mo ang Diyos, Panginoon, makakabitaw na ako. Di ko kaya. Tulungan mo ko. Eto na ngayon. Sige, tulungan kita. Ano po gagawin ko? Bumitaw ka. Bakit? Huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Ako ang bahala. Ano ang gagawin ko? Panginoon, ikaw nagbigay ng kaloob na to sa akin. Kung binigyan mo ako ng kaloob, paano po gagawin ko? Ang pagkakilala ko naman sa sarili ko, di ko naman po kaya talaga to. O kaya nga. Ako nagkaloob sa'yo, di ba? May tiwala ka ba sa akin? Kung may tiwala ka sa akin, ako ang nagkaloob sa'yo. Kung nagtitiwala ka sa nagkaloob, alam mong hindi kanya pagkakalooban nang hindi mo naman magagamit. Kaya lang, dapat alam mo kung paano. Paano? Di babalik. Magtiwala ka sa Diyos. Paano mo ngayon masasabing nagtitiwala ka sa Diyos dun sa kaloob
na ipinagkaloob niya sa'yo, kapatid na Rodel. Huwag mo kalimutan, babalik tayo. Bawat isa tumanggap ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Tayo, bawat isa, sangkap na sama-sama ng isa't isa. Bagamat marami tayong sangkap, iisang katawan tayo kay Kristo. Sino ang ulo ng katawan? Si Kristo. O ngayon, anong gagawin mo, kapatid na Rodel? Eto, basa, kapatid na Rodel, 15:5 ng Juan. Opo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano ibig sabihin? Para may magawa ka, para magamit mo yung kaloob na ipinagkaloob sa'yo, ayon din dun sa kaloob ni Kristo, kapatid na Rodel, manatili ka kay Kristo. Bakit? Kasi kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. May magagawa ka ba? Ano ngayon ang dapat mong gawin? Babalik ka, kapatid na Rodel, dun sa nagkatiwala sa'yo. 6:13 ng Roma. Basa, kapatid na Rodel. O. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap na sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ayun, kapatid na Rodel, simple lang naman pala ang gagawin mo ano? Binigyan ka ng kaloob ng Diyos. Dinasa yun na ngayon yon. Babalik ka ngayon sa Kanya. Panginoon, eto ako. Kasangkapanin mo po ako sa iyong katwiran. Bakit? Kasi wala rin naman ako magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Kaya lang magagawa ko, magamit ang kaloob na ipinagkaloob mo sa akin kung ikaw ang gagawa sa akin. Di ba? Otherwise, pag nagbida-bida tayo, parang ang tiwala mo, hindi ang Diyos. Ang tiwala mo, yung sarili mo. Tsaka mo sasabihin, ay, ako pa. Sasabihin mong ganyan, magaling ako. Ako pa, ganito ako. Ako pa. Kaya kita mo yung mga magagaling. Di ba sabi ko nga sa'yo, kapatid na Rodel, ganun talaga Hindi alam ng bobo na bobo siya. Opo. Ba't mo naman ika nasabi? Bobo nga di ba? Opo. Ganun lang, kapatid na Rodel. Ano ibig sabihin? Huwag nating pagtiwalaan yung sarili natin sa paggamit noong kung ano ang mayroon tayo. Kung hindi, ihandog natin ang ating mga sarili sa Diyos. Pag inihandog natin yung sarili natin sa Diyos, lahat ng nasa atin, sa'yo po ako, Panginoon, ikaw ang gumamit sa akin. Ano man ang pwede kong gawin, kasi wala naman akong magagawa. Kung hiwalay ako sa'yo, hindi ko naman magagawa yung kalooban mo kung hiwalay ako kay Kristo dapat, di doon pa din tayo. At kung nagtitiwala naman tayo sa Diyos, mga kapatid, makakaasa tayo, magagamit tayo ayon sa Kanyang nasa. Gaano man tayo kaliit, gaano man kahamak tayo, gaano man natin tinitignan na tayo ay hamak sa paningin ng ating kapwa-tao, pag ang Diyos ang gumamit sa'yo, makakaasa ka kung nagtitiwala ka sa Diyos.
gagamitin kanya ayon sa kanyang kalooban, kapatid na Rodel. O edi, Amen. balik ang tiwala sa Diyos, kapatid na Rodel. Para ka maging mabuting katiwala, gamitin mo, Brad Rodel, yung ipinagkaloob sa'yo ng tama. Para magamit mo naman ng tama yung ipinagkaloob sa'yo, magpakasangkapan ka sa Diyos na nagbigay sa iyo niyan, kapatid na Rodel. The more makikita mo, lalo kanyang bibigyan ng sagana. Lalo kanyang gagamitin. Bakit? Kasi ang isang bagay na pinag-aralan natin, kung alin man ang malinis sa mga ito, sino ba naglilinis? Ang Diyos. Kung alin man ang malinis sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat ang wikang gamitin ng may-ari, nakahanda sa lahat ng gawang mabuti. Di ba? Sino ba yung tapat na katiwala? Yung gumagawa ng mabuti, kapatid na Rodel. Kaya dapat, ano lang ang gagawin natin? Basa. Palasak na sa'yo, kapatid na Rodel. Ano yun? Alin po? Sa exegesis ng Galacia. Ayun. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sino ba yung gagawa ng Atla. mabuti, kapatid na Rodel? Hindi ba yung tapat na katiwala, kapatid na Rodel? Amen. Amen. Kaya magsigawa tayo ng mabuti, samantalang tayo'y may pagkakataon. Ano ibig sabihin? Pag nandyan ang pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti, kung tayo ay tapat na katiwala, sa bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos, gagawin mo yung mabuti dahil tapat kang katiwala, kapatid na Rodel. Amen. Amen. Brad Rodel, Opo, kuya. di ba ako'y napapabilis ng pacing? Nalilibang po kami. Baka napapabilis ako ng pacing, kapatid na Rodel. Sana po, mga kapatid, nakukuha natin ang sentido ng ating pinag-aaralan. Kasi napakahalaga, huwag mawalang pagtitiwala natin sa Diyos. Kung ang pagtitiwala natin ngayon ay nasa Diyos, merong kang tinanggap mula sa Diyos. Magpakasangkapan tayo sa Kanya. Kasi pagka nagtitiwala ka sa Kanya, siya ang siguradong makakagamit sa atin ng tama. Bakit? Kasi siya ang gumawa sa atin. Alam niya kung ano ang ating komposisyon, kapatid na Rodel. Sino ba makakagamit ng tama doon sa halimbawa isang kagamitan? Yung nakakaalam nung tamang paggamit. Di ba? Alam ng Diyos tayo, kilala tayo ng Diyos Sino ang higit na makakagamit ng tama sa atin? Hindi ba ang Diyos na nakakaalam kung ano bang features natin? Tayo nga hindi pa natin alam gamitin cellphone natin tanungin ko po kayo, magtatapat lang kayo. May mga cellphone kayo, di ba? Binasa nyo ba yung manual of instruction ng cellphone nyo bago nyo ginamit? Pagbukas nyo ng box ninyo, ganda, sige, sinaksak mo kagad. Tapos nung meron ka na hindi mabuksan, ba't ganito? Punta ka na naman sa pinagbilan mo, sira yata ito. Boss, hindi ho. Kailangan lang ganito gagawin. Hindi nyo ba binasa instruction? Ay, ganun ba? Bakit? Sa totoo lang, siguro baka napakataas ng percentage. Gumagamit ng gadget, gumagamit ng appliance, gumagamit ng iba-ibang mga gamit nila, hindi binabasa ang instruction. Di ba? Ano ngayon ang ibig sabihin? Kung ikaw naman ngayon, nagtitiwala sa Diyos, kapatid, nandyan ang manual of instruction ng Diyos. Babasahin lang natin.
No? Kaya nga, yun ang pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Ang mga kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Bakit tinuturuang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti? Dahil yung tapat na katiwala, kailangan ang ginagawa mabuting gawa. Naintindihan mo, Brother Rodel? Amen, Kuya. Opo. Yan. Kaya iikot. Pero yun ang isang yugto, kapatid na Rodel, na sana naiintindihan mo. Para wag maghalo-halo, hindi muna ako tatawid sa kasunod na yugto. At atin ngayong pag-aralan sa ating susunod na pagkakatipon, kapatid na Rodel. Pero sana po, mga kapatid, ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Kasama doon, mga kapatid, yung ihandog natin ang sarili natin sa Kanya na pinakakasangkapan ng katwiran para siya ang gumamit sa atin kung tayo'y nagkakatiwala sa Kanya. Sama-sama tayong sangkap ng katawan. Ibig sabihin, may pupuntahan pa yan, kapatid na Rodel. Bakit? Bawat isa may kaloob. Bawat isa sama-samang sangkap sa isa't isa. Pinangunguluhan ni Kristo, kapatid na Rodel. Kaya, sama-sama tayo ngayon na mga magkakapatid, gamit ang kaloob o biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin para naman ating magawa kung ano yung mabuting dapat gawin ng isang tapat na katiwala. Para nang sa ganon, kapatid na Rodel, ma-serve yung purpose at ang mangyari, yung mayroon, ano, kapatid na Rodel? Bibigyan. Ibigyan at siya'y magkakaroon ng sagan. Yan. Kaya, kung mayroon tayo, mayroong ano, kapatid na Rodel? Mayroong pakinabang o mayroong mabuting gawa. Yan. Siya'y magkakaroon ng sagana. Ano magkakaroon pa ng sagana? Sasagana pa tayo sa mabubuting gawa dahil sa bibigay ng Diyos na sagana sa atin, makagawa pa tayo ng mas maraming mabuti. Kaya po, huwag natin kalilimutan yon. Ipagtiwala natin ang lahat ng bagay sa Diyos na tapat at hindi makapagsisinungaling. Kaya salamat sa Diyos sa pagtitiwalang ito sa ating makapangyarihang Diyos. Salamat sa Kanyang pagliligtas. Awa ng Diyos, walang isang kapatid na namatay sa nakaraang kalamidad na nagdaan. At sa awa ng Diyos, sa pagtutulong-tulong naman ng mga nakatanggap ng kaloob mula sa Diyos, ay sama-sama ring naglilingapan ang mga magkakapatid sa MCGI para abutin ang bawat isa. Nagpapatuloy po yan, mga kapatid. Kung meron kayong mga alam sa inyong mga lugar na naapektuhan at hindi pa naaabot, kailangan pong maayudahan, nandyan po in place ang ating monitoring system. Ang ating mga provincial servants, municipal and city servants, local servants, ang lahat ng mga ministries na nakaalalay. Patuloy din pong umiikot ang ating 6 na mobile dental and optical clinic sa buong Pilipinas na naglilingkod ng libre sa lahat ng ating mga kapatid at maging sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Walang pagtatangi, binibigay natin ang serbisyo na yan. Tuloy-tuloy din po
sa awa at tulong ng Panginoon, ang ating mga diagnostic center, ang ating medical mission, every day po yan, hindi yan tuwing may anniversary lang, hindi. Dahil ito ang atin pong sinisikap na maipagpatuloy na paggawa. Yung paggawa ng mabuti sa anumang paraan na ipinahihintulot ng Panginoon. Tuloy-tuloy po yan ang atin pong scholarship program sa La Verdad Christian College. Tuloy-tuloy din po yan. At ngayon, alam ninyo po yan sa awa ng Diyos. Yan ay 100% scholarship. Wala kayong babayaran na kahit na anuman sa ating paaralan. At malugod naming ibinabalita sa inyo, mga kapatid, sa tulong at awa po ng Diyos ay nag-qualify na tayo para po ma-accredit tayo internationally sa La Verdad Christian College. Kaya sa tulong at awa po ng Diyos, kung ipahihintulot ng Panginoon, mga kapatid, sa mga darating na pagkakataon, ay umaasa tayo, mabubuksan ang La Verdad Christian College sa iba't ibang mga bansa para po naman ma-cater ang ating mga kapatid sa mga dako na yan. Amin lang pong sa tulong ng Diyos ay iniisip kung papaano itong higit na maisasagawa sa lalong madaling panahon sa tulong at awa po ng Panginoon. Subalit nagpapatuloy po yan. Ang atin pong mga binibigay na livelihood assistance sa ating mga kapatid at lalo na po ngayon na nagkaroon ng kalamidad, nagpapatuloy pa rin po yan para doon sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga dako. Yan po ay patuloy na ipinagkakaloob sa ating mga kapatid. Sapagkat ito ang diwa ng pagkakapatirang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa huli, ang laging ating paalaala, Hebreo 13:1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon makapaglingkod sa inyo, mga kapatid, minsan pa, at maligayang araw po ng pagpapasalamat sa inyong lahat, saan man dako kayo naroroon. Dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Mula sa aming mga puso, dalangin namin at hangad namin na kayo'y laging maingatan. Mahal kayo sa amin, mga kapatid, sa tunay na kahulugan ng salita. Salamat po sa Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. At bago po tayo muling manalangin, mga kapatid, awitin nating sama-sama ang Ikaw ang Pag-asa. Magandang gabi po. Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan.
Mga kapatid, muli po sama-sama tayong umusal ng pasasalamat sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, isang munting bayang kami, Ama, umuusal sa aming mga puso. Sumasamba po kami sa iyo, Ama. Pinasasalamatan ka po namin sa di malirip na kapalaran ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay. Pinahintulutan mo kaming umiran. Tinawag mo kami sa iyong banal na kapisanan. Bawat isa sa amin ay nagkaroon ng munting biyaya. Pinagkatiwalaan mo po kami upang magkaroon ng kabuluhan ang aming mga buhay. Panginoon, hindi man po kami mga karapat-dapat kung kami po ang titingin sa aming mga sarili. Ngunit salamat sa iyong awa, ibig mong makarating kami sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Ibig po namin, Amang, matugunan ang dahilan ng pagkakatawag mo. Ibig po namin makapagtapat. Sana po, Ama, tulungan mo ang aming mga kabangbangan at ang aming mga kahinaan. Inaamin po namin hindi namin kayang mag-isa. Lagi ka po namin kailangan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Dagdagan mo po ang iyong pagtitiis sa aming mga magkakapatid. Maihanggan namin ang pananampalatayang nasumpungan po naming mga magkakapatid at maging karagdagan nawa kami sa mga kaluluwang magiging dapat sa iyo. Ipatawad mo po amang palagi ang aming mga nagagawang mga pagkakamali at mga pagkukulang, ang aming pag-asa. Nalalaman mo po ang pinakamalalim na ubod ng aming mga puso, Ama. Ibig ka po naming mapaglingkuran. Sana'y linisin mo ang dumis-dungis ng aming mga pagkatao. Bahala ka na po, basbasan mo po ang iyong munting bayan, lahat ng iyong mga anak sa lahat ng mga dako. Nahaharap po kami sa iba't ibang mga suligi ng masama. Meron kaming pakikipagbaka ng pananampalataya. Sa iyo po namin inilalagak, Panginoon, ang bawat balisa ng aming mga puso. Hindi po baling mabigat, hindi po baling mahirap. Basta't nariyan ka lamang po sa aming tabi, Ama, may lakas po ang aming mga loob. Meron kaming matibay na muog na lagi nang nagtatanggol sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamanga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.